Sa susunod na buwan, gustong ipatupad ng CAAP o ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagbibigay ng lisensya sa mga flight cabin crew. Kasunod yan ang pagsadsad ng isang eroplano sa Davao kamakailan lang. Suportado naman daw ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP ang hakbang na ito. May report si Victoria Tulad. Sa oras na magkaroon ng emergency sa eroplano, kaligtasan ng mga pasahero ang dapat gawing prioridad. Ito raw ang prinsipyong isinasabuhay ng mga cabin crew, kaya naman sa kanilang training, ilang beses silang nagkakaroon ng pagsasadula ng mga emergency. Engine failure! Press payback! Emergency back down! Kapag nakalapag na ang eroplano, dapat ma-evacuate ang mga pasahero sa loob lang ng 70 segundo. Engineer, shoot up now! Engineer, shoot up now! Responsibilidad din ng cabin crew na mailagay ang inflatable slide sa magkabilang dulo ng eroplano na siyang emergency exit. Bukod sa simulation ng iba't ibang emergency, puspusan din ang pag-aaral ng mga cabin crew. Bahagi ng training ng mga nag-a-apply para maging flight steward at flight attendant ay yung mga seminar na gaya nito na nagtatagal din daw ng ilang buwan. Bukod sa aircraft familiarization, syempre, mahalagang malaman nila ang safety procedures. Matindi na raw ang training ng mga cabin crew sa bansa. Pero kasunod na nangyari sa Cebu Pacific Flight 5J971 sa Davao International Airport noong 2 ng Hunyo, sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na i-evaluate na rin nila ang mga aplikante at bibigyan ng lisensya pagdating ng Hulyo. Hindi raw kasi lisensyado ang mga cabin crew at tanging airlines lang ang nag-evaluate. Gayunman, nakaayon daw ang training ng airlines sa regulasyon ng CAAP at kinikilala rin ng International Civil Aviation Organization. The airlines start training. We have our representatives there to see that the training was done properly. Previously, cabin attendants in the Philippines were licensed. This was in the early 70s and I think up to the 80s. But the practice was stopped somehow. Sa ganitong paraan, higit daw na matitiyak ang kahandaan ng cabin crew. Sa isang statement, sinabi ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP na suportado nito ang gagawing paglilisensya ng CAAP kung kinakailangan. Gayon din ang anumang programa na magpapabuti sa kanilang propesyon. Pero iba ang pananaw ng flight attendant na si Everlyn, di niya tunay na pangalan. For me, hindi na yun kailangan. Kasi we've been doing it for quite some time. I guess yung competency card serves as the authorization from the company na you're competent and fit enough to fly. Sa tindi nga raw ng training ni na Everlyn, parang lumusot na rin sila sa butas ng karayom. Lahat talaga tinatakel, lahat. Hindi ka makakapasa sa isang training unless alam mo page by page. Tinrain kami to be physically and mentally alert in case of any eventuality. So, you don't look at us just like servers. Sa panig ng airlines, sinabi ng pamunuan ng Cebu Pacific na bukas sila sa inisyatibo ng CAAP at iba pang polisiyang magsusulong ng kaligtasan. Ang Philippine Airlines tumanggi munang magkomento. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang panig ng iba pang airline companies. Victoria Tulad, GMA News.